Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikasampung kabanata ng Lukas. Basahin natin. Sinugo ni Jesus ang kanyang 72 tagasunod. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 tagasunod at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at sa iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sige, lumakad na kayo, ngunit mag-ingat kayo, dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o sandalyas, at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, 'Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito.' Kung ang nakatira roon ay maibigin sa kapayapaan, mapapasa kanila ang kapayapaang idanalangin ninyo. Ngunit kung hindi, hindi rin nila makakamtan yon." Dumami ang sinugo ni Jesus mula sa 12 na ngayon ay naging 72. Dahil marami ang aanihin, ngunit kaunti ang tagapag-ani. Kapatid, kagustuhan ng Diyos Ama na ang lahat ay maliligtas. Ngunit paano sila maliligtas kung walang magtuturo sa kanila ng magandang balita? Kung si Jesus ang bukod tanging paraan sa ating kaligtasan, kailangan maipamahagi ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa ating buhay, kung gusto mong matutong magluto, magpapaturo tayo sa mahusay magluto. Kung gusto mong matutong magmaneho, magpapaturo tayo sa mahusay magmaneho. Kung gusto mong matutong kumanta, hindi ba't magpapaturo tayo sa mahusay kumanta? Ganito ang pangangailangan ng pagtuturo ng isang tagasunod ni Jesus paukol sa magandang balita. Marami sa atin ang naghahanap ng pag-asa sa mundong ito. Kaya naman ipakita natin ang ating pagmamahal kay Jesus sa pagsunod sa kanyang inutos sa atin. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa at ituro natin sila kay Jesus na tagapagligtas. Ang pamamalita ng magandang balita ay may halong babala. Ang mundo ay puno ng mga lobo. Gagamitin nila ang marupok at makasariling puso ng tao upang ibahin ang diwa ng magandang balita. Ibubulong nila na di ito kapani-paniwala. Ipipilit nila na di kailangang sumunod sa kabuuan nito. Ipapasok nila ang kaisipan na hindi kasalanan ang ilan sa ating maling pamumuhay. Gagamit sila ng baluktot na katwiran ng mundo para ilayo ang mga tao sa katotohanan. Gagamitin nila ang pagmamahal ng mga tagasunod sa kanilang kapwa laban sa kanila. At dahil hindi sila nanlalaban, ginagamit mga lobo ang panunukso, panunuya, galit at kahihiyan para magkasala ang mga tagasunod. Alam na alam natin ito, kapatid, na kung sino ang gumagawa ng tama ay siyang naiipit, napagbibintangan at nalalagay sa alanganin. At kung minsan pa, sila ay nagpapanggap bilang mga tagasunod ni Jesus, ngunit ang kanilang puso naman ay malayo sa Kanya. Sabi nga sa ikasampung kabanata ng Mateo, "Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati." Basahin natin. Manatili kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo,
Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. Kapag dumating kayo sa isang bayan at tinanggap kayo ng mga tao, kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga sakit doon at sabihin ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Ngunit kung ayaw kayong tanggapin sa isang bayan, umalis kayo. At habang naglalakad kayo sa lansangan nila ay sabihin ninyo, kahit ang alikabok ng bayan ninyo na dumidikit sa mga paa namin ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit dapat ninyong malaman na malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa mga tagasunod niya, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom. Nagpapaalala si Jesus sa mga tagasunod na huwag abusuhin ang pagtanggap sa kanila. Tanggapin nila ng may pasasalamat ang kusang loob na ibinibigay sa kanila at huwag nang maghanap ng iba. Katulad ng ating napag-usapan, ang pamamalita ng magandang balita ay hindi sapilitan. At ang pagtanggap sa mga sinugo ni Jesus ay hindi rin sapilitan. Sa ating buhay, ilan sa atin ang iniisip ang araw ng ating kamatayan? Dito lang kasi tayo nahihimasmasan at nagtatanong sa sarili kung saan natin ginugol ang oras natin dito sa mundo. Dito natin mararamdaman ang pagsisisi kung bakit di tayo nakinig at sumunod sa magandang balita. Habang tayo ay malakas, habang tayo ay bata pa, habang tayo ay nasa maayos na pamumuhay, hindi natin makikita ang ating pangangailangan kay Jesus. Nagbibigay ng babala si Jesus sa mga bayang hindi tumatanggap sa magandang balita. Naaalala mo ba, kapatid, ang binasa ni Jesus sa kasulatan sa simula ng kanyang pagtuturo? Sinabi niya na ang pagliligtas ng Panginoon ay naririto na. Ang kasalukuyan kasi ang panahon ng pagpapatawad at kaligtasan. Kapag lumipas na ang panahon na ito at di pa rin tayo naniniwala kay Jesus, wala na tayong aasahan pang kaligtasan kundi ang kaparusahang nakalaan para sa ating mga kasalanan. Basahin natin. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Sinabi pa ni Jesus, nakakaawa kayong mga taga-Corazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo para ipakita ang pagsisisi nila. Kaya sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tyre at taga-Sidon. At kayo namang mga taga-Capernaum, inaakala ninyong pupurihin kayo kahit sa langit, pero ihuhulog kayo sa lugar ng mga patay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Totoo ngang di na tayo nakakakita ng mga himala at kamanghamanghang gawa. Ngunit taglay naman natin ngayon ang mga turo ni Jesus at ang kanyang mga tagasunod sa bagong tipan. Napakaraming tagasunod ni Jesus ang nagpapaliwanag ng kanyang mga turo hanggang sa kasalukuyan. Bawat salita, bawat aral, bawat talinghaga na binigay ni Jesus ay talaga namang napag-usapan, napag-aralan at naipapaliwanag na ngayon.
Mag-ingat lamang tayo sa mga maling turo at paniniwala. Matuto tayong mangilatis. Ito ang pinanghahawakan natin sa kasalukuyan. Kung sino ang makikinig sa sugo niya, ay nakikinig na rin sa kanya. Ang bayan ng Capernaum ay nawala na sa balat ng lupa. Wala nang naiwan dito sa kasalukuyan. Minsan ay pumapasok sa isip natin na hindi magagawa ng Diyos na maghatol sa mga makasalanan. Ngunit ito ay isang kasinungalingan sa pagpapatunay sa nangyari sa Capernaum. Ang Diyos ay banal at hindi niya maaaring tanggapin ang makasalanan ng walang kabayaran. At kung hindi tayo maniniwala kay Jesus, kamatayan ang magiging hatol sa atin. Maniwala tayo sa sinasabi ng mga propeta ng nakaraan. Maniwala tayo sa mga sugo ni Jesus. Maniwala tayo kay Jesus na tagapagligtas. Basahin natin. Bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makakapinsala sa inyo. Ganoon pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Ano kaya ang nararamdaman ng mga tagasunod sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila? Isipin mo lang kapatid kung ano ang iyong gagawin nang nasa iyo ang ganitong kapangyarihan. Katulad ng pagtutukso kay Jesus nang siya ay nag-aayuno, gagamitin mo ba ang kapangyarihang ito para sa sariling kapakanan o para sa kalooban ng Diyos? At dito ay ibinabalik ni Jesus sa atin ang tamang pananaw ukol sa kapangyarihang ito. Hindi natin maikukumpara ang buhay na walang hanggan sa kapangyarihang ibinigay sa atin. Tandaan natin ang nakasulat. Aanhin mo ang kapangyarihan at kayamanan ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay matatapon sa apoy na hindi namamatay magpakailanman. Basahin natin. Napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. Nang oras ding yun, napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili, mga marurunong at matatalino. At inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil yon ang kalooban mo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong nais kong makakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at sinabi sa kanila ng sarilinan, Mapalad kayo dahil nakita mismo ninyo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa panahon nila. Bakit kaya ganito ang kalooban ng Diyos? Bakit niya pinili ang mga kaunti lang ang nalalaman
kaysa sa mga marurunong at matatalino. Ang maiisip natin ay sapagkat mataas ang pagtingin sa sarili ng mga marurunong at matatalino na umaasa lamang sa kanilang husay at hindi sa Diyos Ama. Habang ang kaunti lamang ang nalalaman ay tumitingala at umaasa lamang sa Diyos Ama. Ako man, kapatid, ay isa sa mga mataas ang pagtingin sa sarili. At dahil lahat ng aking pangangailangan ay aking nakukuha, hindi ko kinikilala ang Diyos sa aking buhay. Ako ay naging mapagmataas at laging inuuna ang aking sarili. Nang makuha ko ang mga pangangailangan, madali kong nakalimutan ang Diyos. Kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit ang mayaman ay hirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Umaasa kasi sila sa kanilang kayamanan at hindi kinikilala na lahat ng kayamanan nila ay biyaya lamang ng Diyos. Ito rin ang dahilan, kapatid, kung bakit sinabi ni Jesus na mapalad ang mga mahihirap dahil sa kanilang puso, tanging ang Diyos lamang ang kanilang inaasahan. Kaya naman kung tayo ay mapagmataas, matuto tayong magpakumbaba. Kung tayo ay marunong at matalino, gamitin natin ito sa paninilbihan sa Diyos. Kung tayo ay mayaman, gamitin natin ang ating kayamanan hindi ayon sa sariling kagustuhan at layaw, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Aminin natin na lahat ng dunong, talino at kayamanan ay kaloob lang din naman ng Diyos. Kung tayo ay mahirap, panghawakan natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo ay kaunti lang ang kaalaman, aralin natin ang salita ng Diyos at sumunod sa kanyang mga kautusan. Kilatisin natin ng maigi ang ating nabasa. Lahat ay ibinigay ng Ama sa Anak. Ang Ama ang pumipili sa mga nakakakilala sa Anak. At walang nakakakilala sa Ama na hindi rin pinili ng Anak. Mangangahulugang ibinigay kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Kapangyarihang magpagaling ng sakit, magpatawad ng kasalanan, magbuhay muli ng namatay. Ibinigay din ng Ama ang paghahari sa buong mundo, na siya namang inaantay ng napakaraming tao. Ibinigay din kay Jesus ang kapangyarihang maghatol sa buong sanlibutan sa darating na araw ng paghahatol. Kasama na dito, kapatid, ang kapangyarihang pumili ng makakakilala sa Ama. Kapatid, ito ay isang bagay na pinagtatalunan ng mga tagasunod sa napakahabang panahon. Iniisip kasi ng iba na ang paniniwala ng tao kay Jesus ay isang desisyon na ginagawa ng tao. Ngunit kung ganoon nga nangyari, masasabi naman ng tao na ang kanyang sariling desisyon ang siyang nagligtas sa kanya. Kapatid, alam nating walang taong mabuti at walang kasalanan. Walang naghahanap sa Diyos at lahat ay sumusunod sa sariling kagustuhan lamang. Kung ganun nga, paano naman natin nagawang maniwala kay Jesus? Sa aking palagay, totoo ang ating nabasa dito na pinili tayo ng Ama na makilala ang Anak. Ang Diyos Ama ang nagbibigay ng butil ng pananampalataya sa atin. Nang sa ganoon ay maniwala tayo kay Jesus na tagapagligtas. Katulad ng ating pamamahagi ng magandang balita, wala sa tao ang kapangyarihang maniwala, ngunit nasa banal na Espiritu na nagbubukas ng ating puso at isipan. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa awa at habag ng Diyos.
Ito ay isang biyaya sa atin bilang isang makasalanan na nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama. Napakahabang panahon ng pag-aantay ang naranasan ng buong Israel sa pagdating ng tagapagligtas. Maraming propeta ang nabuhay at namatay na hindi nakita ang Mesayas. Lahat sila ay nakatulog ng may pinanghahawakang pag-asa sa katauhan ni Jesus. At ngayon, andito na siya at nagtuturo ng kaharian ng Diyos sa ating lahat. Ang kanyang mga salita ang nagbibigay ng buhay sa mga maniniwala. Para sa ating mga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, nawa ay magalak tayo. Nasa atin ang kayamanang hindi mawawala at hindi nasisira. Pangalagaan natin ang kayamanang ito. Huwag natin itong itago, bagkus ay alagaang mamunga sa ating pamumuhay sa mundo. Basahin natin ang mabuting Samaritano. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." "Tama ang sinabi mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Bilang isang tagapagturo ng kasulatan, hindi ba't dapat lamang na malaman niya ang kasagutan sa kanyang sariling tanong? Kung siya na tagapagturo ng kautusan ay nagtatanong din lamang, paano kaya nila matuturuan ang mga Hudyo? Tama ang sinabi ni Jesus na nagpapatukoy sa mga tagapagturo ng kasulatan at mga Pariseyo, na sila ay mga bulag na gumagabay sa kapwa bulag. Ganun pa man, ituloy natin ang pagbabasa. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung kulang pa yan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko." Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumakad ka at ganoon din ang gawin mo." Sa ating nabasa,
Hinahambing ni Jesus ang ginagawa ng mga Levita at tinahambing sa isang Samaritano. Ang mga Levita ay ang lahi ng mga pari na nagmula sa linya ni Aaron na kapatid ni Moises. Sila ang mga tinuturing na mga namumunong pari na tinitingala ng mga Hudyo. Ang Samaritano naman ay lahi na kinamumuhian ng mga Hudyo bilang marumi, mababa at hindi karapat-dapat. Ipinakikita ni Jesus ang puso ng tao sa kanyang halimbawa. Nagpapatukoy itong muli sa mga Pariseo at namumunong pari na ang kanilang puso ay malayo sa kalooban ng Diyos. At ang mga taong tinuturing na mababa, marumi at hindi karapat-dapat ay siyang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. At dahil pinanghahawakan ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan ang kanilang mabubuting gawa para sa kanilang kaligtasan, sinabi ni Jesus na gayahin nila ang kinamumuhiang Samaritano na siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay makikita sa bunga ng ating buhay. Wala ito sa katungkulan, wala ito sa kayamanan, wala ito sa kaalaman. Kung tutuusin, ang mga hindi Hudyo pa ang makikita nating mga sumusunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa mga namumunong Hudyo. Ang turo nga sa atin ni Jesus, kung sino ang nagmamahal sa Kanya, ay susunod sa Kanyang mga iniuutos. Ito ang totoong pagsamba. Ang paniniwala sa puso ay walang saysay kung di rin natin ito maisasabuhay para sa Hudyo at para sa hindi Hudyo. Basahin natin. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako." Pero sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya." Naaalala ko ang talinghaga ng manghahasik. Katulad ng binhing natabunan ng mga damo, ganito rin ang pagsasalarawan sa magkapatid na Marta at Maria. Masasabi natin na mabuti ang ginagawa ni Marta dahil naghahanda siya para sa kanilang mga bisita. Ngunit, mas mahalaga ba ang pagluluto sa ating pakikinig sa turo ni Jesus? Nabasa natin kanina sa 24 na bersikulo, sabi ni Jesus na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig sa Kanya. At ito ang pinili ni Maria, habang ang pagluluto naman ang pinili ni Marta. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating matutunan ang tamang pagpapahalaga sa mga bagay. Katulad ng nakabaong kayamanan sa bukid at perlas na mamahalin, kailangan nating ipagpalit ang mga mahahalagang bagay para sa nag-iisang pinakamahalagang bagay.
Piliin natin ang kayamanang hindi nabubulok o nawawala. Piliin natin si Jesus na tagapagligtas. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 10 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.